Andy Dufresne ang mag-isang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan habang may hawak na baril. Ilang oras bago ang gabing yun, nalaman niyang may nilalasahang ibang lalaki ang kanyang asawa. Sa sobrang sakit at pagkalasing, nagmaneho siya patungo sa bahay ng dalawa at naisip na patayin sila. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang balak, may ibang tao nang pumatay sa kanyang asawa at sa kalaguyo nito. Sa kasamaang palad, lahat ng ebidensya ay tumuro kay Andy bilang pangunahing sospek. Sa araw ng paglilitis, isa-isang winasak ng piskal ang kanyang depensa. May mga nakakita sa kanya sa labas ng bahay, ang kanyang baril ay tumutugma sa mga bala na ginamit sa krimen, at alam ng lahat na nag-away sila ng kanyang asawa. Kahit paulit-ulit na iginigiit ni Andy na hindi niya itinuloy ang kanyang plano, walang naniwala sa kanya. Sa huli, hinatulan siya ng hukom ng 2 habang buhay na pagkakakulong dahil sa dobleng pagpatay. Hindi nagtagal, dinala si Andy sa Shawshank Prison kasama ang iba pang bagong bilanggo, kung saan sinalubong sila ng matatayog na kulay abong pader, at mga armadong gwardya na parang sasabak sa digmaan. Sa loob ng prison yard, nagtipon ng mga matatagal ng bilanggo upang panoorin ang pagdating ng mga bagong preso. Para sa kanila, isa itong uri ng libangan. Nagsimula silang tumaya kung sino sa mga bagong dating ang unang iiyak pagsapit ng gabi. Karamihan sa kanila ay pinili ang isang matabang bilanggo na halatang takot na takot. Ngunit napansin ni Red si Andy, na tahimik lamang na nakatayo at hindi nakikipag-usap sa kahit na sino. May kakaiba sa kanya, kaya si Andy ang tinayaan ni Red. Pagkatapos nito, pinahubad, ininspeksyon, at isa-isang ikinulong sa kani-kanilang selda ang mga bagong bilanggo. Bago patayin ang mga ilaw, ipinakilala ni Warden Norton ang kanyang sarili. Nagsalita siya na parang isang banal na tao, habang binabalaan ang lahat na napakahigpit ng mga patakaran sa Shawshank. Pagkatapos ay humarap si Captain Hadley, ang pinakakinatatakutang gwardya sa bilangguan, at nagbanta sa sinumang susuway sa kanilang mga utos. Pagsapit ng unang gabi, naging bangungot ang karanasan ng mga bagong bilanggo, nang sinimulan silang kutsain ng mga matatagal ng preso mula sa kani-kanilang mga selda. Hindi nagtagal, tuluyan nang bumigay ang matabang bilanggo at malakas na umiyak habang nagmamakaawang pauwiin na siya. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kulungan, hanggang sa dumating ang galit na si Hadley. Inutusan niyang tumahimik ang preso, ngunit hindi ito tumigil sa pag-iyak na parang isang bata. Dahil dito, tuluyan nang nagalit si Hadley. Kinaladkad ng mga gwardya ang lalaki palabas ng kanyang selda at walang awang binugbog, habang ang lahat ay tahimik lang na nakikinig. Ilang minuto pang narinig ang mga pagsigaw, bago tuluyang tumahimik ang buong bilangguan. If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night, I swear by God and Sonny Jesus you will all visit the infirmary. Please take that tub of shit down to the infirmary. Kinabukasan, nalaman ng mga bilanggo na namatay ang lalaking binugbog noong nakaraang gabi. Wala man lang halos nakaalala sa kanyang pangalan, ngunit may isang bagay na napansin si Red. Sa buong magdamag, ni minsan ay hindi nila narinig si Andy na nagsalita o umiyak. Tahimik lamang itong nakaupo sa kanyang selda, na para bang wala siya sa loob ng bilangguan. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi rin nakikipag-usap si Andy sa ibang mga preso. Dahil sa kanyang pagiging edukado, inakala ng karamihan na mahina siya. Ngunit habang tumatagal, lalo namang naging interesado si Red sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ni Andy matapos marinig na kaya niyang magpasok ng iba't ibang bagay sa loob ng kulungan. Sa kanilang pag-uusap, humingi si Andy ng isang maliit na rock hammer. Noong una, nagduda si Red dahil kadalasang ginagamit ang mga kagamitan sa masamang balak. Ngunit nang malaman niya kung gaano kaliit ang martilyo, natawa lamang siya. Sa tingin niya, aabuti ng daan-daang taon bago makabutas ng konkretong pader ang gamit na yon, kaya pumayag na siyang kunin ito para kay Andy. Makalipas ang ilang panahon, natanggap ni Andy ang maliit na martilyo, na palihim na ipinasok sa loob ng isang package. Kasabay nito, lalo namang naging miserable ang kanyang buhay sa loob ng Shawshank Prison. Isang marahas na grupo ng mga bilanggo na kilala bilang The Sisters, ang paulit-ulit na tumatarget sa kanya. Ang kanilang leader na si Bugs, ay naging sobrang interesado kay Andy. Tuwing nahuhuli nila siyang nag-iisa, binubugbog at inaabuso nila ang preso. Palaging lumalaban si Andy, ngunit nagpatuloy ng ilang taon ng pananakit, dahilan upang mapuno ng sugat ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi kailanman tuluyang napanghinaan ng loob si Andy. Isang araw, napili sina Andy, Red,
at ilang iba pang bilanggo upang mag-ayos ng bubong ng bilangguan. Habang nagtatrabaho sila sa ilalim ng matinding sikat ng araw, narinig ni Andy si Captain Hadley na nagrereklamo tungkol sa mana na natanggap niya mula sa kanyang namatay na kapatid. Galit na galit si Hadley dahil malaking bahagi ng pera ang mapupunta sa buwis. Dahil dating banker si Andy, alam niyang ito ang natitira niyang kakayahan. Maingat niyang nilapitan si Hadley at nagtanong tungkol sa kanyang problema. Mr. Hadley, do you trust your wife? Gayunpaman, inakala ng gwardya na pinaglalaroan siya, kaya agad niyang sinunggaban si Andy at muntik na itong ihagis mula sa rooftop. Napahinto sa takot ang lahat ng bilanggo dahil kilala si Hadley na walang awa at pumapatay ng preso anumang oras. Mabilis na ipinaliwanag ni Andy na may legal na paraan upang mailipat ang mana sa asawa ni Hadley bilang tax-free gift, kaya halos lahat ng pera ay mananatili sa kanya. Nang ma-realize ni Hadley na tama ang sinasabi ni Andy, kumalma siya. Bilang kapalit ng pagtulong sa mga papeles, iisa lamang ang hiling ni Andy, ang bigyan ng malamig na serbesa ang lahat ng bilanggong nagtatrabaho sa rooftop. Makalipas ang ilang araw, sabay-sabay na umupo ang mga bilanggo sa rooftop habang umiinom ng malamig na beer sa ilalim ng araw, na para bang malalayang tao sila kahit sandali. Hindi uminom si Andy, at tahimik lamang siyang nakatingin sa kanyang mga kasama habang nakangiti. Mula noon, sinimulan siyang respetuhin ng mga bilanggo, at tuluyan nang na-realize ni Red na ibang-iba si Andy Dufresne sa lahat ng nakulong sa Shawshank. Pagkatapos ng nangyari sa rooftop, unti-unting naging isa si Andy sa mga pinakaiginagalang na bilanggo sa Shawshank Prison. Maraming gwardya ang lumalapit sa kanya upang magpatulong sa mga usaping pinansyal, paghahanda ng tax forms, at iba pang papeles dahil na-realize nilang mas mahusay pa siya kaysa sa karamihan ng mga abogado sa labas ng bilangguan. Maging si Captain Hadley, na minsang muntik nang pumatay kay Andy, ay iba na ang pakikitungo sa kanya. Napansin din ni Red na nagbago na ang kanyang kaibigan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Andy sa Shawshank, mas madalas na siyang makipag-usap, magbiro, at makisama sa ibang mga bilanggo tuwing oras ng pagkain, na para bang unti-unti na niyang tinatanggap ang buhay sa loob ng kulungan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin tumitigil ang panggigipit ng grupo ng The Sisters. Isang gabi, muling naabutan ni Bugs at ng kanyang mga kasamahan si Andy habang mag-isa siya sa laundry room ng bilangguan. Sa pagkakataong ito, buong lakas na lumaban si Andy at tumangging pagbigyan sila. Dahil dito, lalong nagalit ang grupo at halos mapatay na nila si Andy sa matinding pambubugbog. Sa nangyari, dinala si Andy sa infirmary, kung saan mahigit isang buwan siyang halos hindi makagalaw. Gayunpaman, iba ang naging resulta ng insidenteng ito. Dahil malaking tulong si Andy sa mga pinansyal na gawain ng mga gwardya, itinuring nila siyang mahalagang tao sa bilangguan. Kaya naman nang walang babala, pinaladkad ni Hadley at ng iba pang gwardya si Bugs at binugbog ito ng husto, hanggang sa habang buhay siyang mapilay. Mula noon, hindi na muling ginalaw ng The Sisters si Andy. Nang tuluyan siyang gumaling sa kanyang mga sugat, bumalik si Andy sa kanyang selda at nakita ang isang malaking poster ni Rita Hayworth na ipinadala ni Red. Pinasalamatan niya ito, at maayos na isinabit ang poster sa tabi ng kanyang kama. Hindi nagtagal, personal na bumisita si Warden Norton upang mag-inspeksyon sa kanyang selda. Hindi tulad ng ibang gwardya, kalmado at relihiyoso ang kilos ni Norton. Palagi siyang nagbabanggit ng mga talata sa Biblia at ipinapakita ang sarili bilang isang matuwid na tao. Nang makita niyang nagbabasa ng Biblia si Andy, natuwa siya at agad siyang pinuri. Pagkatapos nito, napatingin siya sa poster ni Rita Hayworth. Bagamat ipinagbabawal ang mga poster sa Shawshank Prison, pinayagan pa rin ni Norton na manatili yon sa selda ni Andy. Bago umalis, iniabot ni Norton ang Biblia kay Andy at sinabi ang mga salitang kalaunan ay magiging napakahalaga, ang mga salitang salvation lies within. Salvation lies within. Hindi nagtagal, nabigyan si Andy ng bagong tungkulin sa loob ng bilangguan. Sa halip na mabigat na trabaho, inilipat siya sa maliit na library ng Shawshank, kasama ang matandang bilanggo na si Brooks, na halos buong buhay nang ginugol ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Napakaliit at luma ng silid-aklatan, at halos wala ring pumupunta roon dahil kakaunti lamang ang mga aklat, ngunit agad na naisip ni Andy na pagandahin ito. Bawat linggo, nagsusulat siya ng liham sa State Senate upang humingi ng pondo, mga libro, at iba pang kagamitan para mapalawak ang library. Gayunpaman, paulit-ulit lamang siyang binabalewala ng pamahalaan at ng administrasyon ng bilangguan. Samantala,
lalo pang lumawak ang magandang reputasyon ni Andy sa loob ng Shawshank Prison. Maging ang mga gwardya mula sa iba't ibang bahagi ng bilangguan ay pumipila upang humingi ng payo tungkol sa buwis, investment at insurance. Hindi nagtagal, maging ang warden ay lihim siyang ginamit upang itago ang perang ilegal niyang kinikita mula sa mga prison labor contracts. Gumawa si Norton ng isang sistema kung saan pinagtatrabaho ang mga preso sa labas ng Shawshank ng walang bayad, habang siya naman ang kumikita ng napakalaking halaga. Dahil ilegal ang perang yun, gumawa si Andy ng mga peking bank account gamit ang pangalan ng isang kathang-isip na tao na tinawag niyang Randall Stevens. Sa papel, si Randall Stevens ay mistulang isang tunay na tao, na may kumpletong mga lagda, pagkakakilanlan, at mga record sa pananalapi. Who? Randall Stevens. Ngunit sa realidad, hindi talaga siya umiiral. Habang lumilipas ang maraming taon sa loob ng Shawshank Prison, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa lahat. Bigla na lamang sinunggaban ni Brooks ang isang kapwa bilanggo sa loob ng library at tinutukan ito ng kutsilyo sa leeg. Nagkagulo ang lahat, ngunit sa halip na umatake, humagulgol sa pag-iyak si Brooks at sinabing ayaw niyang lumaya. Matapos ang 50 taon sa Shawshank, nabigyan na siya ng parole at maaari ng lumaya. Ngunit sa halip na matuwa, labis siyang natakot dahil ang bilangguan na lamang ang tanging mundong alam niyang tirhan. Ipinaliwanag ni Red kay Andy na ang matandang bilanggo ay naging institutionalized na. Dahil halos buong buhay na siyang nabuhay sa loob ng kulungan, mas nakakatakot na para sa kanya ang kalayaan kaysa sa mismong bilangguan. Sa kabila ng kanyang takot, pinalaya pa rin si Brooks. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada, naglakad siya sa mga abalang kalsada na puno ng sasakyan, mga tao at ingay, mga bagay na tila hindi na pamilyar sa kanya. Nagkaroon man siya ng maliit na apartment at trabaho sa isang grocery store, pakiramdam niya ay nag-iisa siya at hindi kabilang sa mundong yun. Gabi-gabi niyang naiisip ang Shawshank Prison, at para sa kanya, mas malamig at mas malupit ang mundo sa labas kaysa sa loob ng kulungan. Sa huli, hindi na kinaya ni Brooks ang matinding kalungkutan. Bago niya kunin ang sariling buhay sa loob ng kanyang apartment, inukit muna niya sa kahoy ang mga salitang Brooks was here. Nang makarating sa Shawshank ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay, labis itong ikinalungkot ng mga bilanggo. Makalipas ang ilang panahon, nagbunga rin sa wakas ang walang sawang pagsusulat ni Andy ng mga liham. Nagpadala ang State Senate ng ilang kahon ng mga libro, mga plaka, at kaunting pondo para sa library. Ngunit sa halip na makontento, si Andy ay lalo pang naingganyong magsulat ng mas marami pang liham upang makahingi ng dagdag na tulong. Isang hapon, habang inaayos ni Andy ang mga bagong donasyon, may natuklasan siyang isang classical opera recording, at biglang nagkaroon ng isang ideya. Habang nagtatrabaho sa opisina ni Warden Norton, isinara niya ang pinto at inilagay ang plaka sa sound system na nakakonekta sa buong Shawshank Prison. Pagkatapos ay pinatugtog niya ito sa pinakamalakas na volume. Sa loob ng ilang sandali, umalingaw-ngaw ang napakagandang himig ng opera sa bawat pasilyo, selda, at bakuran ng bilangguan. Napahinto ang lahat ng bilanggo sa kanilang ginagawa, at maging ang mga gwardya ay tila natigilan din. Sa maikling sandaling yun, parang naglaho ang mga pader, rehas at kulungan, habang tahimik na nakikinig ang lahat sa isang musikang nagpapaalala na may kalayaan pa ring naghihintay sa labas. Kahit walang nakakaunawa sa wikang kinakanta sa opera, daman ng bawat isa ang mensaheng hatid nito. Hindi nagtagal, sinira ng mga gwardya ang pinto ng opisina at kinaladkad si Andy palabas. Bilang parusa, ipinakulong siya ni Warden Norton sa Bartolina sa loob ng 2 linggo. Nang sa wakas ay makabalik na si Andy, tinanong siya ni Red kung sulit ba talaga ang kaparusahang yun kapalit ng ilang minutong musika. Ngumiti lamang si Andy, at sinabing may mga bagay na hindi kailanman kayang nakawin ng bilangguan, at isa na rito ang pag-asa. Hindi agad sumang-ayon si Red, dahil para sa kanya, mapanganib ang pag-asa sa loob ng Shawshank dahil maaari lamang nitong sirain ang isip ng isang bilanggo. Matapos ang napakaraming taon sa kulungan at paulit-ulit na mabigo sa kanyang parole, naniniwala si Red na ang pag-asa ay nagdudulot lamang ng matinding pagkadismaya. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nabago ni Andy ang maliit na library at ginawa itong pinakamagandang bahagi ng buong bilangguan. Dumami ang mga bagong aklat, lumawak ang mga bookshelf, at ang mga bilanggong dati ay busy lamang sa pagsusugal at pakikipag-away, ay nagsimula ng magbasa ng mga nobela at mag-aral para sa kanilang mga pagsusulit. Kasabay nito, lalo namang yumaman si Warden Norton.
Dahil sa murang prison labor, nakuha niya ang maraming construction contract gaya ng flood control sa buong estado, dahil walang pribadong kumpanya ang kayang makipagsabayan sa halos libreng paggawa ng mga preso. Habang ang mga bilanggo ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho, lihim namang kumikita si Norton ng napakalaking halaga, at ang taong humahawak sa lahat ng ilegal na perang yun ay si Andy. Gamit ang kanyang kaalaman sa banking, maingat niyang itinatago ang libu-libong dolyar sa pamamagitan ng mga peking account na nakapangalan kay Randall Stevens, isang taong umiiral lamang sa mga dokumento. Dahil sa husay ni Andy, lubos na ang tiwala ni Warden Norton sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng Warden, si Andy ay lihim na nagtatago ng mga kopya ng bawat record ng kanilang mga ilegal na transaksyon. Pagsapit ng 1965, dumating ang panibagong grupo ng mga bilanggo sa Shawshank Prison, at isa sa kanila ang batang preso na si Tommy Williams. Hindi tulad ng karamihan, si Tommy ay palakaibigan, masayahin, at napakadaldal. Hindi nagtagal, naging malapit siya kina Red at sa iba pang mga bilanggo, na nagdala ng panibagong sigla sa bilangguan matapos ang napakaraming taon ng nakakapagod na rutina. Kalaunan, madalas na rin siyang tumambay sa library kasama si Andy. Dahil hindi niya natapos ang pag-aaral, inalok siya ni Andy na turuang mag-aral upang makapasa sa pagsusulit para sa diploma. Noong una, pabiro lamang si Tommy at hindi niya sineryoso ang mga aralin, ngunit habang tumatagal ay nagsimula siyang magsikap. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sina Tommy, Red at Andy, biglang may ibinahaging kwento si Tommy na ikinagulat ng lahat. Noong nakulong siya sa ibang bilangguan ilang taon na ang nakalipas, nakasama niya sa selda ang isang mapanganib na kriminal, na ipinagmamalaki ang pagpatay sa isang babae at sa kalaguyo nito habang nagnanakaw sa bahay ng isang mayamang banker. Ikinwento pa ng kriminal na natawa siya dahil ang asawa ng babae ang napagbintangan at naparusahan sa krimen. Pagkarinig ni Andy sa bawat detalye, tuluyan siyang natigilan, dahil eksaktong tumutugma ang kwento sa kaso ng pagpatay na naging dahilan kung bakit siya napunta sa Shawshank Prison. Kinaumagahan, agad siyang nagtungo kay Warden Norton at isinalaysay ang lahat ng nalaman niya mula kay Tommy Williams. Nakiusap si Andy na muling buksan ang investigasyon at ipaalam ito sa mga awtoridad. Noong una, nagkunwari si Norton na wala siyang pakialam, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, labis siyang natatakot. Alam niya na kapag nakalaya si Andy, maaaring mabunyag ang lahat ng kanyang ilegal na gawain. Dahil dito, hindi niya maaaring hayaang makalabas ng buhay si Andy sa Shawshank Prison. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Andy. Sa unang pagkakataon, sumigaw siya kay Norton at inakusahan siyang sadyang ikinukulong ang isang inosenteng tao upang maprotektahan ang sarili niyang kasakiman. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Warden, at ang walang ibang sinasabi, agad niyang inutusan ang mga gwardya na kaladkarin si Andy patungo sa Bartolina. Makalipas ang ilang araw, sa kalaliman ng gabi, lihim na ipinatawag ni Norton si Tommy sa bakuran ng bilangguan. Tinanong ng Warden kung totoo ba ang kanyang kwento tungkol sa tunay na mamamatay tao, at kinakabahan namang kinumpirma ni Tommy ang lahat ng kanyang sinabi. Inakala ng batang preso na tunay ngang gustong tulungan ng Warden si Andy, ngunit matapos siyang magsalita, tahimik na umurong si Warden Norton at sumenya sa isang gwardyang nakaabang sa itaas na may hawak na rifle. Ilang segundo lamang ang lumipas, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok, at bumagsak si Tommy sa lupa. Kalaunan, binisita ng Warden si Andy sa Bartolina, at malamig na sinabi na namatay si Tommy habang sinusubukang tumakas. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Andy ang katotohanan, at tuluyan siyang nawalan ng pag-asa sa hustisya. Dahil sa matinding sama ng loob, tumanggi na si Andy na ipagpatuloy ang ilegal na gawain para kay Norton, ngunit pinaalalahanan siya ng Warden na siya ang may kapangyarihan sa loob ng Shawshank Prison. Kapag hindi sumunod si Andy, ipapasara ang library, mawawala ang mga programang pang-edukasyon ng mga bilanggo, at habang buhay siyang ikukulong sa Bartolina. Makalipas ang isang buwan, pinalabas din si Andy mula sa kanyang parusa. Nang makita siya ni Red sa bakuran ng bilangguan, napansin niyang may malaking pagbabago sa kanyang kaibigan. Mukha itong pagod, tahimik, at tila tuluyan nang nasira ang kanyang damdamin. Naupo si Andy sa tabi ni Red at ikinwento ang tungkol sa isang lugar sa Zahuatanejo, Mexico, isang tahimik na baybaying bayan kung saan walang nagtatanong tungkol sa nakaraan, at maaaring magsimulang muli ang isang tao sa tunay na kalayaan. Matagal nang pinapangarap ni Andy na magpatayo ng isang maliit na hotel doon, at magayos ng mga lumang bangkang pangisda sa tabi ng dagat. Habang ikinukwento niya ito,
Tumingin siya ng diretso kay Red at sinabing umaasa siya na balang araw ay makakasama rin niya ito doon, ngunit agad na tinanggihan ni Red ang ideya. Matapos gugulin ng halos buong buhay sa loob ng bilangguan, hindi na siya naniniwala sa mga pangarap. Para sa kanya, mapanganib ang pag-asa dahil mas masakit ang kabiguang dulot nito. Ngumiti lamang si Andy, at sinabi ang isa sa pinakatumatak na linya sa buong kwento, mga salitang get busy living, or get busy dying. Get busy living. You get busy dying. Bago sila maghiwalay, binigyan ni Andy si Red ng isang kakaibang instruksyon. Sinabi niya na kung sakaling makalaya si Red balang araw, pumunta siya sa isang bukirin malapit sa Buxton. Doon, sa ilalim ng isang malaking oak tree sa tabi ng batong pader, may itinago siyang isang mahalagang bagay para sa kanya. Nagtaka si Red dahil napakaseryoso ni Andy habang sinasabi ito. Nang gabing yun, mas lalo pa siyang nabahala nang sabihin ng isa pang bilanggo na kamakailan lamang ay humingi si Andy ng isang mahabang piraso ng lubid. Agad na pumasok sa isip ni Red ang pinakamasamang posibilidad. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Andy, mula sa maling pagkakakulong, ang mga taon ng pang-aabuso, ang pagkamatay ni Tommy, at ang matagal na pananatili sa Bartolina, natatakot siyang baka tuluyan na itong mawalan ng pag-asa at magpakamatay. Ang gabing yun ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Red. Habang rumaragasa ang ulan at kumukulog sa labas ng Shawshank Prison, tahimik namang inihahanda ni Andy ang isang bagay na tila imposibleng mangyari. Kinabukasan, isa-isang binuksan ng mga gwardya ang mga selda para sa regular na roll call. Lumabas ang mga bilanggo sa pasilyo, ngunit si Andy ay hindi nagpakita. Inakala lang ni Red na marahil ay natutulog lamang ang kanyang kaibigan matapos ang matinding emosyon na ipinakita nito noong nakaraang gabi. Ilang sandali pa, isang galit na gwardya ang lumapit sa selda ni Andy at sumigaw na bumangon na ito. Ngunit nang sumilip siya sa loob, bigla siyang natigilan dahil walang laman ang selda. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang alarma sa buong bilangguan. Agad na dumating si Warden Norton at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, habang ang mga gwardya naman ay sinimulang halughugin ang bawat sulok ng bilangguan. Isinama rin si Red sa selda dahil alam ng lahat na siya ang pinaka-close na kaibigan ni Andy. Galit na humingi ng paliwanag ang warden, ngunit wala talagang alam si Red sa nangyari. Sa sobrang galit, sinimulang itapon ni Norton ang mga gamit sa loob ng selda. Ilang sandali pa, tumama ang isa sa mga bato sa poster na nakasabit sa dingding. Sa likod nito, tumambad ang isang napakalaking lagusan na inukit sa makapal na konkretong pader. Sa loob ng halos 20 taon, palihim palang hinuhukay ni Andy ang pader ng kanyang selda, gamit lamang ang maliit na rock hammer na ipinasok ni Red para sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Ang lihim na lagusan sa likod ng kanyang selda ay umaabot hanggang sa isang malaking tubo ng imburnal sa ilalim ng bilangguan. Habang nagmamadaling maghanap ang mga gwardya sa labas ng Shawshank, nanatiling nakatayo si Warden Norton, hindi makapagsalita. Pagkatapos nito, ipinakita ang flashback kung paano naisagawa ang lahat. Noong gabi bago ang pagtakas, matapos bumalik mula sa opisina ng warden, maingat na inilagay ni Andy sa isang plastik na supot ang lahat ng record at ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Norton. Palihim din niyang ipinagpalit ang kanyang sapatos sa mamahaling leather shoes ng warden upang hindi magmukhang isang bilanggo kapag nakalabas na siya. Habang kumukulog at bumubuhos ang malakas na ulan, inalis ni Andy ang poster sa dingding at gumapang sa lagusang halos 20 taon niyang hinukay. Ang bawat piraso ng konkreto na kanyang tinapyas sa paglipas ng mga taon ay itinago niya sa kanyang mga bulsa, at unti-unti itong ikinakalat sa bakuran ng bilangguan habang naglalakad araw-araw. Nang marating niya ang lumang tubo ng imburnal, paulit-ulit niya itong hinampas gamit ang isang malaking bato hanggang sa tuluyan itong mabasag. Nang bumukas ang tubo, gumapang si Andy papasok sa madilim na lagusan. Ilang ulit siyang nasuka, ngunit hindi siya tumigil dahil alam niyang nasa kabilang dulo na ang kanyang kalayaan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tunay nang malaya si Andy. Kinaumagahan, isang lalaking nagngangalang Randall Stevens ang lumitaw sa iba't ibang bangko. Dahil kumpleto ang mga pekeng dokumento, walang sino man ang naghinala. Sa loob lamang ng isang araw, mahigit $370,000 ang nawala sa mga account ng warden. Pagkatapos nito, ipinadala niya sa mga pahayagan at sa mga awtoridad ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Norton, kabilang ang money laundering, ilegal na paggamit sa mga bilanggo, at maging ang mga pagpatay na kanyang ipinagawa. Samantala sa loob ng Shawshank Prison, kumpiyansang nagtungo si Warden Norton sa kanyang opisina,
naniniwalang ligtas pa rin ang lahat ng kanyang mga lihim. Ngunit pagbukas niya sa kanyang vault, wala na ang lahat ng kanyang mahahalagang dokumento, at ang tanging naroon ay ang Biblia ni Andy Dufresne. Naguguluhan siyang binuksan ito, at natuklasan ng isang maingat na hinukay na puwang sa loob ng mga pahina nito, na lumalabas na ang pinagtaguan ni Andy ng maliit na rock hammer sa loob ng maraming taon. Sa mismong sandaling yun, nagsimulang dumating ang mga sasakyan ng mga pulis sa Shawshank Prison. Kumalat na sa mga pahayagan ang lahat ng ebidensya ng katiwalian, at dahil dito, inaresto si Captain Hadley para sa pagpatay. Habang sinasalakay ng mga ahente ng gobyerno ang buong bilangguan, noon lamang lubusang naunawaan ni Norton na gumuho ang imperyong itinayo niya sa loob ng maraming taon, dahil sa isang bunker na minaliit niya sa loob ng halos 2 dekada. Nang malaman ni Norton na siya naman ang sunod na makukulong, ikinandado niya ang sarili sa kanyang opisina. Makalipas ang ilang sandali, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong Shawshank Prison. Nagpakamatay si Warden Norton, bago pa siya madakip ng mga awtoridad. Samantala sa kabilang panig ng mundo, ligtas nang nakarating si Andy sa Zihuatanejo, Mexico. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Red ng isang postcard na walang nakalagay na return address. Sa sandaling makita niya yun, agad niyang naunawaan na buhay si Andy. Sa loob ng bilangguan, naging alamat ang kwento ng pagtakas ni Andy. Halos lahat ng bilanggo ay nagkukwento tungkol sa bunker na nagawang makatakas sa isang napakahigpit na bilangguan, gamit lamang ang isang maliit na rock hammer. Makalipas ang ilan pang taon, muling humarap si Red sa parole board matapos ang halos 40 taon niyang pagkakakulong. Ngunit di tulad ng dati, hindi na siya nagsalita upang mapasaya ang mga opisyal o magsabi ng mga linyang gusto nilang marinig tungkol sa rehabilitasyon. Sa pagkakataong ito, buong katapatan niyang inamin na pinagsisisihan niya ang krimeng nagawa noong kanyang kabataan. Hindi dahil kailangan niya itong sabihin, kundi dahil tunay niyang pinagsisisihan ang pagiging isang hangal na kabataan na sumira sa buhay ng ibang tao. Tahimik na nakinig ang parole board sa bawat salita ni Red dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming dekada, nagsalita siya ng walang takot at walang pagpapanggap. Sa huli, inaprubahan din ang parole ni Red. Ngunit sa halip na saya, takot ang kanyang naramdaman dahil malaki na ang ipinagbago ng mundo sa labas. Mas mabilis na ang mga sasakyan, mas matataas na ang mga gusali, at iba na ang pamumuhay ng mga tao. Binigyan si Red ng maliit na apartment, at nakahanap ng trabaho sa isang grocery store, bilang isang bagger para sa mga customer. Sa bawat pagkakataong kailangan ni Red na gumamit ng banyo, humihingi pa rin siya ng pahintulot sa kanyang supervisor, na para bang nakakulong pa rin siya. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang maliit na apartment habang paulit-ulit na inaalala ang buhay sa bilangguan, si Brooks, at ang matalik niyang kaibigang si Andy. Dumating pa sa puntong sobrang tindi ng kanyang kalungkutan, kaya naisip niyang gumawa muli ng krimen upang maibalik siya sa kulungan, dahil yun na lamang ang mundong pamilyar sa kanya. Ngunit sa gitna nito, naalala niya ang pangakong binitawan niya kay Andy. Kaya naman isang araw, nagpasya siyang sumugal. Nilabag niya ang kondisyon ng kanyang parole at nagtungo sa lugar na matagal nang itinuro sa kanya ni Andy. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating niya ang isang malawak na bukirin kung saan nakatayo ang isang malaking oak tree sa tabi ng batong pader. Dahan-dahan siyang lumapit dito, at sa ilalim ng isang itim na volcanic rock, natagpuan ni Red ang isang maliit na nakatagong box. Sa loob nito, may perang iniwan para sa kanya, at isang liham mula kay Andy. Sa sulat, sinabi ni Andy na kung nakarating si Red hanggang doon, marahil ay kaya pa niyang magpatuloy ng kaunti. Inanyayahan niya si Red na pumunta sa Zihuatanejo, Mexico, dahil kailangan niya ang isang tunay na kaibigan. Habang binabasa ang liham, tila may nagbago sa puso ni Red. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas pinili niyang sundin ang pag-asa sa halip na ang takot. Hindi nagtagal, tumawid si Red sa border patungong Mexico kahit alam niyang nilalabag niya ang kanyang parole. Habang papalayo ang bus sa Amerika, nakaramdam si Red ng kaba, ngunit kasabay nito ay isang damdaming matagal na niyang hindi naranasan, ang pakiramdam na tunay siyang nabubuhay. Sa huli, narating ni Red ang isang napakagandang dalampasigan sa tabi ng karagatan. Nang mapansin ni Andy ang kanyang kaibigan, agad siyang napangiti. Matapos ang ilang dekadang pagkakakulong, sa wakas ay muling nagkita ang dalawang magkaibigan bilang mga malalayang tao sa tabi ng karagatang matagal ng pinangarap ni Andy. At dito na nagtatapos ang pelikula.